Huwag tayong maging mayabang at huwag nating angkinin lang ang kaligtasan sa ating mga sarili. Yes, it is true that the fullness of the means of salvation subsists in the Catholic Church. But salvation does not belong to the Catholic Church alone, because salvation is always dependent on the mercy of God. Ang awa pa rin ng Diyos ang magpapasya kung sino ang talagang maliligtas. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad na magsasalita laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sabi po sa katekismo sa ating simbahang Katolika, the fullness of the means of salvation subsists in the Catholic Church. Ibig sabihin, lahat daw ng pamamaraan upang tayo ay maligtas, ang mga biyaya na dinadaluyan ang biyaya ng kaligtasan ay dumadaloy sa pamamagitan ng simbahang Katolika. Dahil sa simbahan na ito, ipinagkaloob ni Kristo at iniwan ang mga sakramento na ating ipinagdiriwang. Ang simbahang ito ang inatasan na ipahayag ang salita ng Diyos na sa pamamagitan nito ay nasusunod natin ang kanyang kalooban. At sa simbahan ding ito ay patuloy na pinamamahalaan ng mga kahalili ng kanyang mga alagad. Kaya, masasabi natin na kapag isinabuhay natin ang pagiging mabuting Katoliko, tayo ay siguradong maliligtas. Pero, hindi natin kayang angkinin na tayo lamang ang maliligtas. Kasi, yung iba, kapag nagsalita, sila lang daw ang maliligtas. O di kayo na. Tayo, hindi natin pwedeng sabihin yon. Tanong niyo sa akin, bakit? Hindi naman tayo Diyos eh. Diyos lang naman ang nagpapasya talaga kung sinong maliligtas. Amen? Kinikilala natin na hangarin pa rin ng Diyos na hindi lang tayo ang maligtas, kundi maraming tao pa ang maligtas. Kaya, ano ang sabi sa atin sa Ebanghelyo ni San Juan? Umiihip ang Espiritu saan man ito ibig. At ano ang kalooban ng Espiritu? Ano ang kalooban ng Diyos na pinapaging ganap sa pamamagitan ng Espiritu Santo? Hanggang ngayon, inaakay ng Espiritu Santo ang lahat ng tao para makasunod kay Kristo upang sila may maligtas. Sapagkat ano ang kalooban ni Jesus ayon sa John chapter 14 and 15, na ang lahat ay maging kaisa niya at ng kanyang Ama sa langit. Kaya naniniwala din tayo bilang simbahang Katolika na may mga butil ng katotohanan kahit sa ibang pananampalataya na nagiging susi para ang ibang tao ay maligtas din naman. Halimbawa, tayo lang ba ang ini-inspire ng Holy Spirit na gumawa ng mabuti? Tayo lang ba? Tayo lang bang mga Katoliko ang nakagagawa ng mabuti? Oo o hindi? Baka nga mas mabait pa yung kapitbahay niyong iba sekta kaysa sa inyo eh. Baka nga mas tapat pa sila sa pagninilay at pagtupad sa salita ng Diyos kaysa sa atin. Baka nga mas marami pa silang natutulungang nangangailangan kaysa sa atin. Tama o mali? Pwede yun eh.
Kaya, yung inspirasyon ng Espiritu Santo sa kanila, kitang-kita mo. O, sasabihin mo bang yung mga yon ay masamang tao dahil lang hindi sila Katoliko? Hindi. Merong iba, mga ibang relihiyon, hindi naniniwala kay Jesus bilang Diyos. Meron pa nga silang mga humanitarian foundation na nagtatanggol sa karapatang pantao, tumutulong sa mga mahihirap. Yun ba yung sasabihin mong hindi maliligtas? Kung hindi nila kilala si Jesus, dahil wala silang pagkakataon na makilala ang Panginoon at hindi nila nakagisnan ang pagkakilala sa Panginoong Jesus, maaari silang maligtas ayon sa doktrina ng simbahan. Dahil ang buhay nila ay nakaayon din naman sa turo ng ating Panginoon. At ito yung punto na sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo, huwag tayong maging mayabang at huwag nating angkinin lang ang kaligtasan sa ating mga sarili. Yes, it is true that the fullness of salvation subsists. The fullness of the means of salvation subsists in the Catholic Church. But salvation does not belong to the Catholic Church alone, because salvation is always dependent on the mercy of God. Ang awa pa rin ng Diyos ang magpapasya kung sino ang talagang maliligtas. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Sigurado ba kayong maliligtas yan? Wow, grabe na may iling ninyo. Tingnan nyo yung mga sarili ninyo. Kahit nagsisimba kayo araw-araw, kahit madasalin kayo, kahit marami kayong nagagawang mabuti, abay, nakadepende pa rin tayong lahat sa awa ng Diyos. Amen ba yon? And here is an interesting fact. Lahat, di ba sabi ko sa inyo, lahat naman pwedeng bigyan ng inspirasyon ng Espiritu Santo para gumawa ng mabuti. Amen? Minsan, nakausap ko po yung isang exorcist. Sabi ko, Father, totoo po ba na yung mga ibang Kristiyano na hindi Katoliko nakapagpapalayas din ng demonyo? Sabi niya, Father, yan nga din ang nakamamangha sa Diyos. Alam mo ba, totoo yun. Pwedeng makapagpalayas ng demonyo yung mga deliverance ministry ng ibang Kristiyano na hindi Katoliko. Kahit hindi exorcism ang tawag nila doon, kapag sila'y nanalangin sa pangalan ni Jesus, lumalayas talaga yung demonyo. So ibig sabihin, talagang pwedeng gamitin ng Diyos na instrumento ng kanyang kabutihan kahit yung mga hindi Katoliko. Pero eto naman yun Eto yung twist. Sabi nung pare, pero alam mo, Father, merong mga malalakas na kaso ng possession o ng pang-aalipin ng masamang espiritu, hindi nila kaya. Kaya ang ending, sinong tatawagin? Mga paring exorcist na itinalaga ng obispo dahil ang mga obispo'y kahalili ng mga apostol at sila lang ang nakapagpapaalis nung malalakas na masamang espiritu. Kaya bandang huli, simbahang Katoliko pa rin. Pero ginamit pa rin bilang instrumento yung mga ibang Kristiyano kahit hindi sila Katoliko, basta't nanalangin sila sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang malasakit ni Jesus ay hindi nakadepende sa affiliation. Ang malasakit ng Panginoon para sa sambayanan, para sa mga tao, ang pagnanais niya na mapabuti ang kalagayan ng bawat tao ay hindi niya idinidepende lang sa relihiyon. Hindi, gagawa siya ng paraan para ang kanyang kapangyarihan na nagpapagaling ng kaluluwa at katawan ay maranasan ng mga nangangailangan nito. Amen ba yon? Kaya, ano ang moral lesson sa ating lahat? Huwag tayong mayabang. Hindi tayo makapagmamalaki na dahil Katoliko tayo lang ang maliligtas o tayo lang ang may karapatan sa kaligtasan. No.
Niloloob ng Diyos na maligtas ang lahat. Kaya dapat din naman, hindi natin ikompromiso ang ating pananampalataya. Patuloy nating ipakilala si Jesus, patuloy natin akayin ang ating kapwa patungo kay Jesus, ipagtanggol pa rin natin ang ating pananampalataya, ituro pa rin natin ang ating pananampalataya sa hindi pa nakakaalam nito, sapagkat yun ang misyon natin sa buhay. Pero habang ginagawa natin ito, kilalanin din naman natin yung kabutihan na ginagawa ng iba, kahit hindi sila kabilang sa simbahang Katolika. Amen ba yun? Maging mabuti tayo sa kanila, huwag tayong kontrabida. Ipagdasal natin na balang araw, makilala din nila at kilalanin din nila ang tunay na pananampalataya, ang ipinagkatiwala ni Jesus sa simbahang Katolika. Imposible ba yon? Hindi. Si Santa Rita nga patrona ng mga imposible. Bakit? Sinong mag-aakala na dati gusto niyang magmadre, hindi natuloy kasi ipinagkasundo siya ng kanyang pamilya sa isang asawa. Yung asawang ito, talaga namang nagbigay sa kanya ng napakaraming sakit sa buhay. Fast forward, nagkaroon siya ng 2 anak. Yung kanyang asawa ay napatay dahil sa kinasangkutan nitong gulo. Ginusto ng kanyang mga anak na maghiganti. Pinagdasal ni Santa Rita na huwag matulad sa kanilang ama, yung kanyang 2 anak. Sa awa ng Diyos, hindi naging masamang tao yung 2 anak niya. Namatay yung 2 anak niya. Pero sa estado ng grasya, hindi sila nakagawa nung masama na binabalak nila. Kaya't nung naiwan na siyang mag-isa, akalain mo, natuloy siyang magmadre. Pero hindi naging madali ang buhay niya. Kahit sa kumbento, nakaranas siya ng mga pag-uusig. At hindi lang yun. Dahil sa kanyang marubdob na pananalangin, tinanggap niya ang sugat ng Panginoon sa kanyang noo. Kaya naging napakahirap ng buhay niya kasi masakit yun. Pero lahat ng ito niyakap niya kahit imposible, sapagkat sa Diyos, wala namang imposible, di ba? Kaya minamahal ko mga kapatid, manalangin tayo sa Panginoon, ipagpasalamat natin na maraming tao siyang ginagamit upang maranasan ng mundo ang kanyang kabutihan. At ipagdasal natin ang mga kapatid natin na hindi pa nananampalataya sa sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng simbahang Katolika. Mga kamag-anak ninyo at kaibigan ninyo na hindi Katoliko na gusto ninyong maging bahagi ng ating pananampalataya. Mga dating Katoliko na ngayon ay napunta sa ibang pananampalataya. Pagdasal natin sila at hangarin natin ang kanilang kabutihan at ang kanilang kaligtasan. Amen. Santa Rita de Casia, ipanalangin mo kami. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.